Magna Carta for Women, Republic Act No. 9710. Magna Carta of Women, officially Republic Act No. 9710, is a comprehensive national law passed by the Philippine Congress and signed into law by President Gloria Macapagal Arroyo on August 14, 2009. It is the Philippines' main legal tool against discrimination against women and for the protection of their rights, while different from international treaties or institutional policy. It is a domestic binding law that recognizes women's rights as human rights. So, ang Magna Carta of Women daw po ay isang batas na nagpapatupad ng karapatang pantao ng kababaihan at naglalayong tanggalin ang lahat ng diskriminasyon sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa marginalized sectors. At unlike international treaties, ito daw po ay domestic binding law. Ibig sabihin, dito mismo sa Pilipinas ito ay pinatutupad. So, in short, Magna Carta of Women is law that provides the foundation of protecting and empowering women in the Philippines. Human rights requiring the state to eliminate all forms of discrimination and pursue equality. Ensures substantive equality and empowerment through concrete measures, not just as symbolic recognitions. Rights, duties, and prohibition. Women's rights guarantees equal rights under the Constitution and treats free from discrimination. Employment. Target 50% of women in key government roles within 5 years. Violence against women. Every barangay must have a BAUDES. God budgeting. At least 5% government budgets go to the gender programs. Education. Protects pregnant students or faculty from discrimination or expulsion. Media and property rights. Promotes respectful media portrayal and equal land right. Discriminatory laws. Order, review, and repeal of all discrimination laws within 3 years. Human rights requiring the state to eliminate all forms of discrimination and pursue equality. Ensures substantive equality and empowerment through concrete measures, not just as symbolic recognitions. Rights, duties, and prohibition. Women's rights guarantees equal rights under the Constitution and treats free from discrimination. Employment. Target 50% of women in key government roles within 5 years. Violence against women. Every barangay must have a BAUDES. God budgeting. At least 5% government budgets go to the gender programs. Education. Protects pregnant students or faculty from discrimination or expulsion. Media and property rights. Promotes respectful media portrayal and equal land right. Discriminatory laws. Order, review, and repeal of all discrimination laws within 3 years. Why is this needed to be implemented? O bakit nga ba kailangang ipatupad ang Magna Carta for Women? So, problem addressed at empowerment and human rights support. Sa problem addressed or mga suliraning tinutugunan ay una ay may laganap na diskriminasyon batay sa kasarian. Patuloy na pang-aapi sa kababaihan sa lahat ng larangan, sa ekonomiya, sa politika, sa panlipunan o sa kultura. Halimbawa na lamang ay sa ekonomiya. Kawalan ng pantay na oportunidad sa trabaho o sahod. Sa politika naman ay mababang representasyon sa gobyerno. Dito makikita natin na patuloy pa ring inaapi ang ating mga kababaihan kahit saan larangan o aspeto. Pangalawa ay kawalan ng struktura para sa pagkakapantay-pantay at protection, o lack of structure mechanism to ensure women's equal participation and protection, especially for marginalized group. Dito naman ay
walang sapat na mechanism tulad ng batas, patakaran o institusyon para tiyakin ang mga kababaihan, lalo na ang mga marginalized group, halimbawa mga indigenous people, mga may kapansanan. Wala silang kakayahang makilahok dahil wala silang sapat na proteksyon laban sa karahasan at diskriminasyon. Ang ating pangalawa naman ay suporta sa empowerment at karapatang pantao. Pagpapalakas, ang una ay pagpapalakas sa kababaihan. Suportado ang pag-unlad ng kababaihan sa lahat ng sektor tulad ng edukasyon, kalusugan at negosyo. At tiyakin ang kanilang aktibong papel sa pagpapaunlad ng bansa. At ang pangalawa naman ay pagkakapare-pareho sa mga balangkas ng karapatang pantao o aligns with human rights framework like CEDAW and ICESCR. Dito naman ay ang CEDAW daw or Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ito ay kasunduan para sa pag-alis ng lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan. Tapos ang ICESCR naman or International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights ay pandaigdigang kasunduan sa karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pang-kultura. So, what is the coverage of the legal basis? Who is protected? Sino nga ba ang protektado ng Magna Carta for Women? All Filipino women, especially marginalized sectors like rural workers, marginalized women, women with disabilities, older women, and girls. So, ang protektado daw po ng Magna Carta for Women is lahat ng babaeng Pilipino, especially ang mga marginalized people like katutubong kababaihan, babaeng katutubo, mga babaeng may kapansanan, at matatandang babae at batang babae. Siya po ay protektado, sila po ang protektado ng Magna Carta for Women. Tapos, areas covered po is workplace, military, public services, education, property, media, agriculture, social services, local governments like barangays, and disaster response. Sila po ang mga ang areas covered ng Magna Carta for Women. Tapos its scope, nationwide covering all government's office, LGUs, and even government-owned or controlled enterprises. Sa saklaw naman po ng Magna Carta for Women is buong Pilipinas. Saklaw ang lahat ng opisyal ng gobyerno, LGUs or local government units, halimbawa po is munisipyo or lungsod, at kahit sa mga government-owned and controlled enterprises. Sa madaling salita po, ang legal na batayan ay naglalayang protektahan ang lahat ng kababaihang Pilipino, lalo na ang mga nangangailangan sa maraming larangan ng buhay. At ito ay naa-apply sa buong bansa at sa iba't ibang institusyon ng gobyerno. Narito ang mga ahensyang panuntunan at mekanismo kung paano pinatupad ang gender and development sa Pilipinas. Implementing agencies, Philippine Commission on Women or PCW. Ito ang pangunahing ahensya na nangangasiwa at gumagawa ng mga patakaran para sa JED. Dati itong kilala bilang isang National Commission on the Role of Filipino Women. Commissions on Human Rights or CHR. Ito naman ay nagsisilbing gender development ombud na tumutugon sa mga reklamo at nagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan at LGBTQ+. So, narito ang halimbawa ng ang CHR ay nagsasagawa ng mga investigasyon sa mga kaso ng diskriminasyon at karahasan laban sa mga kababaihan at LGBTQ+, at nagbibigay ng legal assistance sa mga nagbiktima. Sunod naman ay Commission on Audit or COA. Ito ay ahensya na nag-audit sa paggamit ng GED budget ng mga ahensya sa gobyerno. Sunod naman is Implementing Rules and Regulation or IRR. Ang
IRR ay nagpapatibay ng PCW Board Resolution noong March 30, 2010 matapos ang isang consultative drafting process. Ito ay ang nagbibigay ng detalye kung paano ipinapatupad ng GAD sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay ang pagkakolekta ng data sa hiwalay para sa mga lalaki at babae na makikita ang pinagkaiba ng quality sa pagitan ng mga kasarian. Funding. Ang bawat ahensya ng gobyerno at ng local government at unit or LGU ay kinakailangan na malaman ng minimum na 5% ng kanilang budget para si JD. Halimbawa nito is kung ang isang LGU ay may budget na 100 million, dapat silang maglaan ng less 5 million para sa mga programang proyekto na nagtataguyod ng gender equality empowerment sa mga kababaihan. Is MCW being practiced today? Evidence of current application. Special Leave Benefit Section 18 recognized in law with DOLE and CSA oversight. May nakasaad na batas na ang mga kababaihan ay may karapatang mag-leave or magpahinga na may bayad at binabantayan ito ng DOLE at CSC. Second, Barangay Vow Desk established nationwide. Ito po, may itinayong vow or violence against women desk sa lahat ng mga barangay para sa biktima ng mga karahasan laban sa kababaihan. Success stories and good practices. Some women successfully availed the 2-month paid special leave after surgery. May mga kababaihan na nagagamit ang 2 buwang leave na may bayad matapos ang operasyon. GAD budgets and programs implemented in several agencies and LGUs. May mga ahensya ng LGU na gumagamit ng budget at nagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa gender and development or GAD. GAD budgets and programs implemented in several agencies or LGUs. May mga ahensya at LGU na gumagamit ng budget na nagpapatupad ng programang may kinalaman sa gender and development or GAD violations or gaps in implementation or paglabag sa kaukulan ng pagpapatupad. Violation or gaps implementations. Some employers refuse to honor special leave benefits. May mga employer na ayaw kilalanin o ibigay ang special leave na benepisyo sa mga kababaihan. Inconsistent use of GAD funds, some agencies underutilize or fail of compliance. Hindi pantay-pantay ang paggamit ng pondo para sa GAD. May ibang ahensya na kulang o hindi sumusunod sa tamang paggamit. Success stories are good practices. Quezon City has a comprehensive GAD office force sa LGBTQ and marginalized groups. Davao City enforces its women's development along 9710. Baguio City uses GAD funds for women's leadership. Historical context. The Philippines ratified CEDAW in 1981, but inequalities persisted on work, safety, and political participation. Ibig sabihin po nito, noong daw pong 1981 ay niratifikahan or inaprobahan ng Pilipinas ang CEDAW or Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ibig sabihin po nito ay sumusunod ang Pilipinas sa batas at panukalang pinapatupad ng CEDAW. Ngunit kahit po tayo kasapi ng CEDAW, ay meron pa rin po natitirang diskriminasyon sa mga kababaihan, katulad sa trabaho, kaligtasan, at pakikilahok sa politika. Events and social conditions. Build on decade of gender advocacy, including Women in Development and Nation Building Act RA 7192, influenced by CEDAW and Beijing Platform for Action. Ang pagpapatupad ng batas na ito ay nakaugat sa dekadang gender advocacy. Halimbawa, nagkaroon ng Women in Development and Nation Building Act RA 7192
na naimpluwensyahan ng CEDAW at Beijing Platform for Action. Dito makikita na hindi lamang lokal na batas, ngunit kasapi ang global movement para sa laban ng karapatan sa kababaihan. Public advocacy and activism. The law emerged after years of legislative deliberation, civil social consultation, with the support of women's group, lawmakers, and agency like NCRFW or PCW. Hindi po naging madali ang pagpapasa ng batas. Ito ay bunga ng matagal na deliberation at konsultasyon kasama ang civil society. Naging posible lang po ito dahil sa suporta ng women's group, mambabatas at ahensiya tulad ng NCRFW o ngayon na tinatawag na PCW. Dito makikita ang lakas ng kolektibong pagkilos at advokasya. Impact Assessment, Significance and Changes provides a holistic legal framework ensuring women's rights across multiple sectors. Ito ay nagbibigay ito ng kumpletong batas na nagtitiyak ng karapatan ng mga kababaihan sa iba't ibang lipunan. He has raised awareness and arguably increased policy focus on women's representation and services. Mas napalawak ang kaalaman ng tao at mas binigyan ng pansin ang mga patakaran tungkol sa representasyon at serbisyo para sa kababaihan. Measurable result. No consolidated national data yet. Implementation varies across agencies. Wala pang buong pinagsama-samang datos sa buong bansa, iba-iba rin ang nagpapatupad depende sa ahensya. Anecdotal cases suggest partial uptake of benefits. Comprehensive studies or impact evaluations are needed for full assessment. Ayon sa mga karahasan o kwento ng ilan, hindi lahat ay nakakakuha ng benepisyo at kailangan pa ng mas malalim na pag-aaral at pagsusuri para makita ang tunay na epekto nito.